Sarado ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na iakyat na kasi ito sa House Committee on Justice. Ibig sabihin, deemed initiated na po yan. Pero gate naman ng Makabayan Bloc, matibay ang kanilang grounds for impeachment. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado alas 6:30 ng January 26, formal nang nai-refer sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, deemed initiated o gumugulong na ang impeachment process laban sa Pangulo. Kabilang sa mga reklamong ni-refer ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Party List Representative Jet Nisay noong January 19. Ang ikalawa naman ay ang reklamo ng Grupong Bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. I feel good kasi dapat lang naman talaga, alam naman namin talaga na walang dahilan para hindi mangyari ito. Kailangan pag-usapan na natin yung nilalaman mismo ng impeachment complaint, no, laban kay Pangulong Marcos Jr. Dahil siya ang pangunahing responsable at direktang kasangkot sa walang kapantay na lawak at laki ng corruption dito sa flood control scandal. Ibig sabihin din ay na-trigger o simula na rin ng one-year bar rule o bawal nang maghain ng mga panibago pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Pasok tuloy dyan ang sanay ikatlong reklamo ng grupo ni na dating Congressman Mike Defensor, Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Dalawang bagay ang kailangang ipasa ng impeachment complaints. Una ay ang pagiging sufficient informed kung saan titignan kung may tama at verified na mga dokumento ang naturang reklamo at kung alam talaga ng complainant ang isinumite niyang reklamo. At pangalawa, ang pagiging sufficient in substance kung saan dapat may recital of facts o paglalahad ng mga katotohanan na bumubuo sa inihaing paglabag at nagtatakda ng jurisdiksyon ng komite. Bibigyan ng 10 araw ang Pangulo para sagutin ang reklamo, bagay na sasagutin naman ng mga complainant sa loob ng 3 araw. Oras na makitaan ng sapat na grounds ang mga naturang reklamo, uusad ang pagdinig ng House Committee on Justice. Dito na mangyayari ang cross-examination at paglalabas ng mga testigo at ebidensya. Dapat maisumite ng komite ang kanilang findings at recommendations sa loob ng 60 session days at ang recommendation na ito ang siyang isasalang o pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara. 1/3 ng House Plenary o 106 votes ang kailangan para tuluyang i-impeach ng Kamara si Pangulong Marcos. Mula rito ay iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Bago pa man i-refer sa House Justice Committee ang impeachment complaints, iginit na ng Grupong Bayan na matibay ang kanilang grounds for impeachment, kabilang na ang BBM parametric formula na basihan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag. Kung sino mang citizen dyan na may gustong magsampa din, ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi makakaramdam na sila ay excluded o sila ay kailangang magkumahog at magmadali. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.